Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Sacramento Kings ay may malaking suliranin ngayong off-season sa pag-alis sa kanilang star sixth man na si Malik Monk sa open market. Matapos ang 2 taon, tila papalapit na ang pagtatapos ng panahon ni Monk bilang isang king at maaaring ilang linggo na lang ay pipirma na siya ng kontrata sa bagong team. Sa early bird rights, maaaring mag-offer ang Kings kay Monk ng maximum na $78 million sa susunod na 4 na taon, ngunit inaasahan na makakakuha ang electric bench spark ng halos $100 million mula sa ibang prangkisa. Bagamat pinahahalagahan ni Monk ang organisasyon, team at fanbase ng Kings, malamang na hindi niya tatanggihan ang mas malaking halaga ng pera upang manatili. Ayon kay Greg Swartz ng Bleacher Report, inaasahang magiging masyadong mahal si Monk para muling mag-resign sa Kings. Ang mga team tulad ng Orlando Magic, Philadelphia 76ers at Detroit Pistons ay may maximum cap space at maaaring gamitin ang 26-year-old bilang starting two guard na maaaring mag-score at magdala ng bola, isinulat ni Swartz. Ang Kings ay may offer kay Monk sa bawat sentimo na kaya nila, ngunit maiintindihan nila kapag siya ay umalis para sa mas malaking sahod. Simula nang magtapos ang NBA Finals, pinapayagan na ng NBA ang Kings na magsimulang makipag-negotiate kay Monk bago makausap ng ibang team. Ngunit kapag nakatanggap siya ng offer na $20 million na higit sa inaalok ng Kings, maaaring magpasya na siya. Ang star point guard ng Sacramento na si De'Aaron Fox, na college teammate ni Monk, ay sinabi na gusto niyang gawin ni Malik kung ano ang pinakamabuti para sa kanya, na nagpapahiwatig na inaasahan niyang umalis ito sa free agency sa kanyang Money Talks na komento sa pagtatapos ng season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of trade, ang NBA offseason ng 2024 ay nasa kasagsagan na at ang unang malaking trade ng summer ay sa wakas nangyari na. Ayon sa ulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN nitong Biyernes, nagpalitan ng Bulls at Thunder sa pagitan sa 21-year-old na si Josh Giddey at 7-year veteran na si Alex Caruso. Ang trade ay nagbigay sa Thunder ng isa sa mga pinakakanais-nais na role players ng liga na matagal nang pinangarap ni GM Sam Presti para sa number 1 seed ng Western Conference. Ang pagdating ni Caruso ay maikukumpara sa pagkuha ng Golden State Warriors kay Andre Iguodala. Determinado ang Bulls na makahanap ng playmaker na papalit kay Lonzo Ball at si Giddey ay may all-star potential na malamang na hindi gaanong magagamit sa Thunder dahil sa mga playmaking star power na nakapaligid sa kanya. Ang Bulls ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na mahawakan ang bola sa kanyang mga kamay at mas malaking kalayaan sa pag-assist at pag-score. Ito ang unang pangunahing galaw ng 2024 off-season at maraming tao ang may opinyon tungkol sa deal mula sa magkabilang panig. Karaniwan ay walang win-win trade sa NBA, ngunit ito ay malapit na sa naging resulta. Wala sa dalawang team ang naging mas masama, ngunit pareho silang naidagdag ang player na mas angkop sa kanilang timeline. Sa kaso ng Bulls, sila ay nasa bingit ng pagre-rebuild ngayon at mas matalino na pumili ng mas batang player kaysa mag-stock ng mas matatandang veterano. Si Josh Giddey ay maaaring hindi 8-year asset, ngunit meron siyang solidong two-way game at nag-average ng 12.3 points, 6.4 rebounds at 4.8 assists sa 47.5% shooting noong nakaraang season. Bilang bahagi ng rotation ni Billy Donovan, maaari niyang patatagin ang backcourt at malampasan ang kanyang mga problema sa shooting sa mas malaking papel at mas maraming pagkakataon sa pag-score. Sa kabuuan, ang deal ay nagbibigay sa parehong team sa kanilang pangangailangan at nagpapahintulot kina Caruso at Giddey na mapasama sa mga sitwasyon na mas fit sa kanilang laro. Mahirap sabihin kung ano ang magiging epekto nito sa standings sa susunod na season, ngunit isinasaalang-alang kung gaano nakahusay ang Thunder. Hindi nakakapagtaka na maraming fans ang naramdaman na lalo pa silang gumaling. Aminado ang galaw na ito ay mas hindi delikado para sa Thunder kaysa sa Bulls, ngunit ang Bulls ay may pinakamataas na potential upside kung si Giddey ay magiging isang all-star. Sa kabila nito, para sa unang malaking deal ng off-season, ito ay tiyak na isang kawili-wiling pag-unlad at ipinapakita kung gaano kaseryoso ang parehong team na ayusin ang kanilang sitwasyon para sa mas ikabubuti. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa trade na ito? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan,
Habang tinatapos ni JJ Redick ang kanyang kasunduan para maging susunod na head coach ng Lakers, siya at ang team GM na si Rob Pelinka ay abala na sa paghahanap ng mga assistant coaches. Dahil sa kakulangan ng karanasan ni JJ, ang listahan ng mga kandidato ay naglalaman ng ilang kilalang pangalan, kasama ang dalawang former Lakers. Ang mga kandidato para sa assistant coaching staff ni Redick ay kinabibilangan ng former head coach at kamakailang Trailblazers assistant na si Scott Brooks, former Lakers guard na si Rajon Rondo, ex-Laker at kasalukuyang Dallas Mavericks assistant na si Jared Dudley at si Sam Cassell, isinulat ni Shams Charania. Si Scott Brooks ay dati ng coach ng Oklahoma City Thunder at siya ang namuno noong panahon ng kaluwalhatian kasama sina Kevin Durant at Russell Westbrook. Siya ay kasalukuyang top assistant coach para sa Trailblazers, ngunit ang kanyang kaalaman sa opensa ay mahalagang asset para sa kahit na sinong first-time head coach. Ganon din si Sam Cassell, isang former point guard na nagsisilbing assistant para sa reigning NBA champions ang Boston Celtics. Kahanga-hanga kasama rin sa listahan ang former Lakers point guard na si Rajon Rondo na naglaro kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Ang kanyang mga araw sa paglalaro ay tapos na, ngunit ang kanyang kasanayan bilang playmaker at natural na pag-unawa sa laro ay magiging kapaki-pakinabang sa coaching sector. Para kay Jared Dudley, isa pa siyang former Lakers na maaaring magamit ang kanyang 14-year experience. Kahit na ang kakulangan ng karanasan ni Redick ay maaaring magbigay sa kanya ng disadvantage sa susunod na season, ang ideya ay mapapalibutan siya ng sapat na mga boses at veteran coaches upang matulungan siya sa kanyang learning curve. Malamang na magiging mabagal ang proseso, ngunit si Redick, isang 39-year-old, ay isa sa mga tao na nais gawin ang mga bagay sa tamang paraan at sa tingin nila may pagkakataon siyang magtagumpay. Malinaw na sa anuman ang sinabi niya sa kanyang interview ay sapat na ito para kumbinsihin si GM Rob Pelinka na siya ang tamang tao para sa trabaho. Matapos tanggalin si Darvin Ham, nais ng Lakers na maging pasensyoso at maingat sa kanilang paghahanap ng bagong coach. Sa loob ng mahigit 10 taon, nagpalit-palit na ang prangkisa ng iba't ibang pangalan, ngunit wala sa kanila ang nanatili upang gumawa ng malaking epekto. Sa kaso ni Redick, ang kanyang karisma, disiplina at malawak na kaalaman sa laro ay kumbinsido ang Lakers na kaya niyang maging isang coach na tatagal ng maraming taon, tulad ni na Steve Kerr, Greg Popovich at maging si Erik Spoelstra. Ang 39-year-old na si Redick ay pumasa sa maraming mga pamantayan sa malawak na checklist ng Lakers para sa kanilang susunod na coach, isinulat ni Shams. Siya ay ikinukumpara sa loob bilang isang batang Pat Riley na isang coaching prospect na tumalon mula sa paglalaro, sa broadcast booth hanggang sa coaching chair. Kumpiyansa ang Los Angeles na kaya niyang maging bersyon ni Erik Spoelstra o Steve Kerr, isang culture setter na maaaring lumago kasama ang prangkisa sa loob ng higit sa isang dekada. Kailangan bigyan ng Lakers si Redick ng higit sa ilang taon upang maging susunod na Erik Spoelstra. Habang natututo si JJ sa trabaho, mas gagaling siya, ngunit maaaring tumagal ito ng mahabang panahon bago siya ituring nakapantay ng mga mas established coaches sa liga. Ano man ang mangyari sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng mga pagdududa sa pagpili ng Lakers, ngunit wala nang atrasan ngayon. Si JJ na ang coach at lahat ng pressure ay nasa kanya upang patunayan na tama ang tiwala ni Pelinka sa isang kandidato na walang karanasan sa posisyon. Kahit na walang karanasan si JJ Redick bilang head coach sa anumang antas ng basketball, binigyan siya ng Los Angeles ng 4-year contract na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $8 million kada season. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.